October 1978 nang maglabas ang Funny Comics ng ads nangangailangan sila ng isang cartoonist, messenger, lahat-lahat na kumbaga sa sidekick. Ayun, nag-apply ako through sulat kay Don Ramon Rosas at sa ganda naman ng pangyayari na si Don Ramon Rosas pala na publisher ng Atlas Publishing ay isang dating taga-Paete na nagkameron ng kumbaga sa gusto niyang tumanaw ng yung bang buhay niya sa Paete gusto niyang balikan. Kaya gusto niyang magkameron ng isang taga-Paete sa kanyang popular na Atlas Publishing. At kinuha niya ako bilang isa sa kanyang mga tao. So, ano yung first project mo sa Atlas Publishing? Funny Comics. Doon ako nalagay bilang assistant editor nung umalis si Mang Ramon Marcelo. Okay. So, you did pati yung mga coloring na kwento mo sa akin yung interview kasi. So, ano yung mga na-work on mo? Kasi ilan doon are yung kinolor mo yung Super Cat, yung Super Cat, actually yung pinaka-popular ng Funny Comics na popular na cartoon nun or anime story nun. Ano pa ba yung mga ibang works yung sa Funny Comics? As a cartoonist, as a staff artist, ako lahat ang gumagawa ng coloring, color guide. Ako rin ang nagwawas out ng mga cover ng magsarili kami sa Scouter Ojeda 77. Ayun, ako na lahat ang gumawa ng mga layout. Lahat halos ng materyales na pumapasok ay ako ang nagiging stopper, kumbaga. Pero ngayon may nakita ko difference. Nakita mo, may fans club no? Salamat sa inyo. Diba? Yan. Pero kung tutusin nga doon, marami ka na po ng work sa Funny Comics until yung 2000 nag-close daw siya. Ano ba yung naging cause nung bakit biglang all of a sudden nag-end yung magandang career ng Funny Comics yung time? Actually, nung umalis ako sa Funny Comics, para pang sariling opinion ko to. Nung umalis ako sa Funny Comics, halos lahat ng nilalaman ng popular na comics noon halos manga ng lahat. Halos mga robot, Anime na yung kumbaga sa nawala yung Timpla Ricados na merong Super Cat, merong Nico, Batote, o yung Dax. Kumbaga sa yung wala kang itutulak at wala kang kakabigin na ibang style nito, ibang style nito. Nasingita pa ng Super Labo, ibang style din to. Kumbaga, merong variation. Kumbaga sa kulay, merong hindi sila nagsasama-sama, hindi napaplaten lang. Ito naman, sinisave ko tong question na to. Hindi ko tinanong sa inyo ng interview to kasi gusto ko dito tanongin. Medyo naging artista ka rin nun? Sa Apocalypse Now? Apocalypse Now. Pwede ba kwento yun? Hindi naman ako yung artistang may role doon sa. Extra lang ako. Nanonood lang kami nagsasayaw ng mga Playboy Playmates. Gano'n lang, talagang excited pala ako. Pero kung tutusin, yun ang surprise. Nabasa ko kasi noon, nakuha ka as an extra, as a Vietnamese soldier ba yun? Vietnamese. Ano was it like ba maging not just an artist na nag-drawing, but an artist na nagpe-perform? Challenging kasi sa tanong buhay ko, doon lang ako na pasama sa shooting na nakasampung take ka na pero hindi pa rin masaya yung director. Totoo pala yung nagkakala. Kumbaga sa nagkakasugat-sugat na yung paa mo dahil sa mga bubog din natin. Take pa rin dahil mali yung pasok ng main character na si Martin Sheen, ganyan. Pero nag-enjoy ka na kasi na-meet mo sila Martin Sheen. So, how's it like para yung na-meet mo sila, yung mga great na celebrities nila katulad nila, naka-work mo sila sa isang movie. Kahit sabihin mo natin na isang simple role lang yung sinasabi mong nandoon alone. Kasi si Martin Sheen noong panahon na hindi pa siya well-known. Kumbaga sa pangkaraniwang artista pa rin siya. Si Marlon Brando naman, hindi naman namin nakita ng personal dahil lagi siya nasa kuweba yung shooting. Talaga nakatago siya, no? Dito lang ako. Pero kung tutusin naman, yun yung mga highlights din ng career Galore. Ang funny thing about it, since ironic, Funny Comics ka po, naging
paano natin sabihin, hindi pa naging more mature at more serious yung goals na kasukan mo naman sa movie naman. Para artista yun, pero in any case naman, right now, talk about naman natin yung mga current projects mo. You said na, right now, sabihin na natin yung mga current artists na tinutulungan mo sila para ma-achieve nila yung goal nila. Own identity nila as being a celebrity artist or up-and-coming artist. Ano ba yung plan mo para sa kanila? Ano ba yung dream mo? Sa ngayon, parang gusto ko kasi na manumbalik yung dating sigla ng comics na nakakatulong sa maliliit na artist na almost na walang natapos sa eskwela. Yung bang mga ganun. Na sayang yung kanilang talento, sayang yung galing nila para hindi maipakita sa publiko. Ang gusto ko lang, makatulong sa kanila na sa ngayon nakakapagbigay ako ng trabaho sa iba, pero hindi ko pa kayang magbigay ng trabaho sa nakakarami. Pero inspiring kasi yung ginagawa nyo right now. Since lahat sila ngayon, kung it wasn't for you, hindi sila magkakaroon ng career ngayon. Kaya nga, it's a two-way thing. Meron kayong enjoyment na tinutulungan sila dahil gusto mo rin maabot yung dream nila. Sila naman, papasalamat naman rin sila sa'yo dahil tinutulungan mo rin sila sa dream nila. Sana nga para magkatulungan tayong lahat. Okay, about naman doon sa may comics mo about Scalper Show at saka sa Pinoy Old School Comics. Kaya mo ba ikwento sa atin? Right now, nakasin doon. Mura lang, ₱100. Plug lang. Ayun. So, kaya mo ba ikwento about yung dalawang comic titles nyo na nandiyan yung system nyo? Yung Pinoy Old School Comics, na-vision ko kasi na maraming naghahanap ng Filipino funny comics pa rin up to now na gusto nilang balikan yung nakaraan. Kaya sabi ko, bakit hindi ko ibalik yung mga nagawa ko lang. At susunod, siguro pag dumating yung time na nakilala kami, pwede kong ibalik yung talagang mga sikat na karakter na tulad nila Super Cat, nila Super Dog, nila Nick Nock, nila Batote, ganyan. Pero sa ngayon, wala pa ako sa stage na pwede ko silang i-break dahil hindi pa tayo kilala. Pero in any case naman, nakita nyo naman kanina yung display cover doon. Tsaka yung titin din. Ngayon, maraming tao ngayon at gusto pa rin comics. Late na nga eh. Yung isang friend ko eh, late na siya nag-collect. Pero nung nabasa niyo yung works nyo, yung mga works ng Funny Comics mo, yung mga lumang aliw, kilabot, na yun, nagpo-collect na siya ngayon. So, kung sasabihin ko sa inyo ngayon na nagsa-start ulit siya, happy naman kayo doon dahil nakikita niyo may na-inspire pala kayo na marami pa pala sila. Kailangan nila palang i-kwento pa ng konti. Yun nga maganda rito eh. Kasi sa mga yung bang pampalakas ng loob nila sa Gayo Comics, nakikita ko na dapat kami tumulong. Okay. So, pwede niyo ba sabihin kung nandito ba yung mga artists sa Gayo Comics? Si Yowie, Introduce naman sila kahit papaano. si Yowie Martinez, wala lang si paring Ronnie. Pero mostly, ang gumagawa ng comics ko, ako at ang anak kong si Pauline, ang editor kong anak ko rin. Yung character ko, developer ko, anak ko rin. Papamilya ko lang yung mga artists talaga. Pero pumaksingit na lang sa inyo. Pero manutusin, so pwede mo ba ikwento naman sa akin anong current work on mo project? Ikaw ba mismo ang gumagawa o ikaw, ang family mo mismo tumutulong sa'yo para gawin yung comic na yan? Yung pamilya ko tumutulong sa akin para matapos yung comics. Pero mostly, yung mga ginagawa ko, yung Twinkle Exo, Super Labo, Brown Dragon, Pamilya na, so masasabi niyo talaga pamilya kayo lahat. Di ba? At least pag kayo sa akin nakakapatag. Kaya nakikita ko yung future na. Ayun. Pero matutunan niya, pwede po bang picture ng inspirational words sa mga artists na ngayon na nag-work here, nagsisell ng comics nila ngayon, gusto nila maging top artist nila, like their favorite artist right now? Masasabi ko lang sa kanila yung mga aspiring artists na lakas lang ng loob, gawin nila yung nararapat para marating nila yung dapat nilang marating. Huwag nilang bigyan ng hangganan yung kanilang limitasyon na hindi nila kaya ang Marvel, hindi nila kaya ang mag-comics.
Basta tira lang tira, go. Ah, yun pala eh. Pero kung tatandaan, sino yung huli, kung makikita niyo ngayon na na-inspire kayo lalo galingan nyo rin, dahil nakikita niyo sila nagsasaksikan sila. Tulad nila, Jerry Alangian, ayan, mga talagang mga artist na hindi ko na maabot. Yung mga nararating na yung mga hindi nararating na ibang artist na Pilipino. Okay, thank you very much. Ladies and gentlemen, alright, si Kuya Jun tayo. Salamat sa inyo. Tama, dollar fans. Thank you.